Yung mga idol, welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. Papaano nga kaya tinalo ng Lakers ang Toronto Raptors nang walang LeBron James, walang Mo Bamba. Tapos tinalo ng Lakers ang Raptors ng 8 points lamang si Anthony Davis. Abay, papaano naman kaya nangyari yan? Dahil alam natin, si Anthony Davis ang bumubuhat sa Lakers kahit walang LeBron. Tapos nasibak pa nila kahapon ang Toronto Raptors ng 8 points lang si Davis. Well mga kaboltok, ibang-iba na nga ang Lakers, sobrang lalim na nila. Yan nga ang pinatunayan nila kahapon nang masibak nila ang Toronto Raptors na may all-star player. Dahil nga sa pagkakapanalo ng Lakers, kasabay nito, natalo naman ang Dallas, ang Warriors at ang Minnesota. Pag nanalo ng dalawang magkasunod na Lakers at natalo ng tag-isa ang iba pang nabanggit, angat sa number 6 o kaya number 5 ang Lakers, depende sa Clippers if matatalo sila. Kaya talagang napapaganda na ng puwesto ang Lakers. At sa nangyaring laro kahapon, si D'Angelo Russell ay naging halimaw at nag-take over sa 4th quarter. At ang ipinagmamalaking 3-guard combo ni Darvin Ham ay gumana. Bukod pa diyan sa magagandang ginawa ni D'Lo. Tapos sinasamahan pa ng lalim ng bench ng Lakers. Kapag nagpapalitan ng tao kahapon sa laban ng Toronto at Lakers, abay, dito na nakakabawi ng mas malaki ang Lakers. Dahil alam nyo bang umabot sa 61 total points ang bench ng Lakers. 4 lamang ang pinaglarong bench ng Lakers mga idol. Si Wenyen Gabriel 4 points. Ang Japanese star na si Rui Hachimura 16 points. Si Austin Reeves 18 points. At si Dennis Schroeder leading the way para sa bench unit ng Lakers. 23 total points. Sa kabuuan, 61 points iyan. Kumpara naman sa 12 bench points ng Toronto. 5 tao pa ang naghati-hati diyan sa 12 points na yan. Pero sa Lakers, kahit 8 points lamang si Davis kahapon, 61 total points ang bench nila. At kaya pala kahit 8 points lamang si Davis kahapon, nasibak nila ang Toronto. Di ko nga lamang malaman mga kabolto kung ang laro ba kahapon sa Toronto Raptors at Lakers ay strategy ng Lakers. Pinagpahinga ba nila si AD at ginawang taga-depensa lamang? At si D'Lo ang pinaatake nila sa opensa ng Lakers kasama ang bench unit. Dahil sa nilolooban ng 33 minutes mga idol, si Anthony Davis ay tumira lamang ng 7 beses. At 4 dito ang pumasok na nagresulta sa 8 points. Katakataka naman yan dahil hindi pumunta sa free throw si Anthony Davis kahit isa. Kung dati ay may average siya na 11 free throw attempt kada laro, kahapon ni isa ay hindi siya nagpunta sa foul line. Uncharacteristics nga yan para kay Davis. Ang tanong, yan kaya ay sinasadya ng Lakers? Dahil kung sisilipin, si D'Lo ang may pinakamaraming tumira kahapon. Umabot ng 17 attempts at pumasok ang 10 na nagresulta sa 28 total points at leading scorer siya sa Lakers kahapon. Si Jared Vanderbilt naman ang nag-umpisa ng laban. Tinapos lamang ni D'Lo at sinubayan ang bench habang nasa depensa si AD. Yan ang naging laro nila kahapon. Bagamat inalad sa 3rd quarter, nakabawi naman sila sa 4th quarter at nagresulta pa sa pagkakapanalo. Dahil nga sa lalim ng bench ngayon at nandiyan na ngayon si D'Angelo Russell sa mga susunod na laban, mas kapanapanabik silang panoorin. Dahil kahit pala may 10 points lamang si Davis, abay kayang manalo ngayon ng Lakers. Mga kaboltok, ang laro kahapon ay isang patunay na hindi na kailangan ng Lakers ng masyadong umasa pa kay Anthony Davis at kay LeBron James sa oras na bumalik naman siya. Kaya palang manalo ng Lakers kahit walang LBJ. At kayang manalo ng Lakers kahit hindi na gaanong mag-ambag ng malaking punto si Davis. Dati-rati kapag walang LBJ, kailangang umiscore ni Anthony Davis ng 30 plus points para lamang manalo.
Pero kahapon, malaki na ang ipinagbago ng Lakers mga kaboltok. Kaya na nilang manalo, kaya na nilang ipanalo ang laban nang hindi gaanong umaasa sa superstar nila. At iyan ay malaking at magandang senyales. Dito nga natin nakita si D'Lo sa fourth quarter kung paano nag-take over sa laban. Malaki ang naiambag niya sa laro kahapon. Kaya niyang gumawa ng mga points na kailangan ng team. Kaya niyang gumawa ng assist nang hindi nagre-resulta sa turnover. Napapabago niya ang laro dahil sa spacing sa loob. At higit sa lahat, kaya niyang dumipensa dahil malaki siya para sa isang point guard. Bagay na hinahanap ng Lakers. At dahil nga diyan sa pangyayari kahapon, alam kong nakangiti na ngayon si LeBron James at ang mga fans ng LA Lakers. Yon mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Kung gusto mo ng ganitong klase ng video, mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para sa premyo ay kasama ka. Bisitahin mo din ang ating Facebook page. Muli salamat po, ako si John, ito ang Basketball Talk. Basketball Talk.